Magandang oras mga kababayan at magandang Holy Friday sa lahat. Well, itong ating episode ngayon ay gawa ng isang tatawagin natin na isang hero dahil sa tinaya niya ang kanyang buhay. Ito si Trillanes, former senator ito. Si Trillanes ay tinaya niya ang buhay kahit sa panahon na si Digong ay may kapangyarihan pa, noong naging presidente pa si Digong, ay talagang tumatayo si Trillanes para sa kanyang mga ebidensya laban kay Digong. Hinahunting na ito noon, ang dami ng death threat, pero still, ayan, nabubuhay pa rin para ipaglalaban talaga. Kung wala si Trillanes, ay hindi maggaganito ang buhay nila Digong. Si Trillanes talaga diyan ang susi sa lahat at sa suporta pa ng iba na mga biktima ng administrasyon ni Digong. Well, narito ang video na pinasabog ni Trillanes ngayon. Atin panoorin. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Oh my God. OMG, 42 million every 6 months. Lima lang sila eh. Ito, lima lang sila maghati-hati niyan. 42 million every 6 months. Magkano ba mga kababayan? I-calculate nyo nga. So, Digong, Paulo, Baste, Hanilet, at BP Sara. So, 42 million divided by 5, and then in every 6 months. Yun ang i-compute nyo. Magkano bang bawat isa, di ba? Napakalaging pera niyan. Galing sa Chinese Empire yan eh. Galing sa mga Enchik, Michael Yang at yung Jason Uy ba yun? Na mga grabe. Mga yan, napakalaking mga posisyon ng mga tao yan sa Chinese triads, sabi ni Trillanes. Balik tayo sa video. Ito yung nakapangilabot na mga revelasyon ni Trillanes na hindi tayo maniniwala noon. Pero ngayon ay unti-unting nagliwanag ang ating mga kaisipan na totoo pala talaga ang mga ito. Ngayong impeachment ni Sara ay pwede nang mabuksan ang mga bank account na kaya. Kaya kung mabuksan na yung mga bank account na yan, tapos na ang laban. Tapos na, wala nang magawa, di ba? Impeach na. Diyan pa lang mismo sa pangalawang araw ng impeachment case, impeach na si Sara kapag nabuksan ang mga bank account na ito na ma-prove na tumatanggap nga sila ng pera galing sa drug money na yan. Okay, balik tayo kay Trillanes. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Grabe, Sammy Uy pala yung isa. At yung pinakamayaman talaga dyan na Enchik na itong napakaraming connection, connected sa Pogo, connected sa drugs, connected sa Parmali. Itong si Michael Yang ang dating economic advisor. Kaya pala economic advisor eh. Kasi ang daming pera. Sabi ni Trillanes, ang talagang amo ni Digong ay si Michael Yang. Hindi si Digong ang amo ni Michael Yang, kundi si Michael Yang ang siniserbisyuhan ni Digong. Lalo na sa panahon ng COVID ay niloko lang tayo. Grabe, 42 billion na kinuha ni Digong sa itong Department of Health kay sino ba yun? Dungki ba yun o Rocky? Nakalimutan ko na yung apelido. Kinuha niya doon sa Department of Health, 42 billion pesos yan. Pero walang nagtanong dahil COVID. Yun pala ay ginawang negosyo ni Michael Yang. Bumili si Michael Yang ng mga mumurahin na mga gamit sa COVID, katulad ng tester kit. Bumili din siya ng mga face mask at ng yung mga PPE na tinatawag, yung mga parang damit. At lalo na sa Sinovac, pumapatong sila doon ng $2 bawat vials. Iyang dami-dami noon, di ba? Pinalabas lang ni Digong na yung Sinovac ay bigay lang daw ng China, ang totoo pala ay binili natin. Kaya naubos ang 42 billion naubos
sa COVID. Napakalaking ano nun. Di ba? Iyang tulay nga lang dyan sa Cavite Interlink Bridge, sa Cavite to Bataan, Interlink Bridge sa Luzon, 10 billion lang yan eh. Tapos 42 billion yung pinurakot nila Digong. Iyang nangyari dyan, 4 na Interlink Bridge ang magawa. Kung gagawing infrastructure project yung 42 billion. Ang laki-laki at ang dami-daming maipatay yung eskwelahan na yan. Grabe na panluloko sa atin. Tumatanggap pa ng pera sa drugs, nanluloko pa sa atin sa COVID. Tapos sabi niya, ang kasalanan lang daw niya ay yung crimes against humanity. Ang dami-dami palang kasalanan eh. Grabe. Kaya ngayong July ay sasabog ang Pilipinas sa issue eh. Napakaraming issue, lalo na sa July na mag-umpisa ang impeachment trial ni Sara. Walang kawala si Sara diyan. Kaya kung ako'y kay Sara, ay maghanap-hanap na ako ng mataas na bangin, di ba? Yung paglundag mo, pulbos ka. Di ba? Yung wala ka ng madarama na sakit. Wala na siyang lusot diyan eh. Mabuti pa ang kinin niya para bababa yung kanyang ang hatol sa kanya, di ba? Okay, balik tayo dito kay Trillanes, ang ating dakilang bagong Filipino hero. Grabe na nakipagdigma sa sa mga killer eh. Kahit anong gawin ng mga na hunting sa kanya ay walang nagawa. Dahil nga mayroong grupo si Trillanes. Kaya ito nakulong noon dahil sa mutiny. Meron siyang mga diyan, mga mista, mga comrades sa PMA. Kaya hindi basta-basta si Trillanes banggain dahil protektado din yan ng kanyang grupo. Kaya si Digong, magaling lang yan si Digong sa mga gusgusin, sa mga taong kalye, sa mga squatter. Magaling lang yan si Digong mangtukhang sa mga walang kalaban-laban. Pero bakit hindi niya mabatumba si Trillanes? Dahil PMA si Trillanes. At mautak at magaling. Balik tayo kay Senator Trillanes. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Tama. What are your sins? Ako? Sabi ko sa militarya, anong kasalanan ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Ayun. Umamin siya, di ba? Extrajudicial killing. Ngayon yung kinaso sa kanya sa dahig ng ICC ay yung extrajudicial killing. Hindi kasama yung sa about drugs, about sa pangungurakot, about sa COVID, about sa Parmali. Hindi kasama yun. Pero kapag nakalusot pa si Digong doon sa ICC, pagbalik niya sa Pilipinas, kakasuhan yan sigurado ng ating gobyerno dahil meron na tayong mga ebidensya tungkol doon sa COVID, yung pagkurakot niya ng 42 billion. Kaya umabot ng 7 trillion pesos ang utang ni Digong mismo noong kapanahonan ng COVID. Ay hindi pa nga yung kung saan nakalagay yung 7 trillion eh. Ang diyan, kalahati lang, di ba, ang nagastos sa kanyang infrastructures na build. Pero yung kalahati noon ay questionable yun. So, ito ang ibinulgar talaga ni Trillanes na mamumulat ang mata pati ng mga DDS. Kaya kayong mga DDS dyan, para hindi sabihin na ang utak nyo ay kasing laki lang ng munggo, panoorin nyo ang video na ito para maintindihan nyo at mahimasmasan kayo at mamulat kayo sa katotohanan. Ito ang katotohanan. Sinara nyo kasi akala nyo na gawa-gawa ni Trillanes dahil yun ang sabi ni Digong na trililing si Trillanes. Yun pala ay totoo, mga ka-DDS. Kaya panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo. Tingnan natin kung hindi magbago ang inyong isip. Okay, balik tayo. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Parmali at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID.
President Rodrigo Duterte defends two personalities involved in controversies about the government's pandemic spending. In his recorded Talk to the People aired Tuesday, August 31, he talks about former presidential advisor Michael Yang and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kasi si Michael Yang daw negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon. Ayan, no? So believe na believe siya kay Michael Yang, di ba? Economic advisor niya. Baka ano, kurakot advisor, di ba? Si Michael Yang nasaan na ngayon? Nang makita ni Michael Yang na nagkalitsi-litsi na ang buhay ni Digong, sumibat na si Michael Yang bumalik ng mainland China at hindi na mahagilap. Di ba? Pero, grabe, inubos ni Michael Yang ang 7 trillion na inutang ni Digong sa kanyang administrasyon. Siguro, 1/4 doon ay napunta kay Michael Yang. 1/4 sa 7 trillion. Kalahati ay naigasto sa infrastructures at project, kalahati ay kinurakot, at 1/4 doon ay napunta kay Michael Yang. Grabe na panluloko ito sa atin mga kababayan. Sabi ko nga ba, i-search nyo sa Google ang mga pangulo sa Pilipinas at ang mga utang. Ang mga utang ng mga pangulo sa Pilipinas, lalabas yan. Merong ano niyan, merong graphics. Lalabas na ang 7 presidente sa Pilipinas, kung sumahin yung mga utang nila kasama kay PBBM, ay umabot lang ng 6 trillion mahigit. Pero si Digong nag-iisa lang, pero ang inutang niya lahat ay umabot ng 7 trillion. Kaya lalong lumaki ang utang natin sa panahon ni Digong. Imagine yung 14 trillion na utang natin lahat ngayon sa World Bank, kalahati noon ay kay Digong. Hindi ba kayo nahimasmasan yan mga ka-DDS? Kalahati sa 14 trillion na ngayon ang nagbabayad ng dahan-dahan ay si PBBM. Meron nang naibayad si PBBM, 2 taon na nagbabayad yan. Ang kanyang mga inutang ni PBBM ay binabayaran niya. Pero meron pang naiiwan na siguro nasa 13 trillion o 14 pa rin dahil taon-taon nga tayo na nangungutang para sa ating mga projects at para sa iba pang mga gagastusan ng gobyerno. Kaya yan ang grabe na hindi maintindihan ng mga DDS. Sasabihin nila na si PBBM daw malaki ang utang. Si PBBM ang sumunod ng 14 trillion na utang ng ating bansa ng 6 na pangulo. Pero kung itotal natin 14 trillion kasama doon si Digong, pero 7 trillion kalahati ng 14 trillion, yun ang inutang ni Digong sa kanyang termino. Kaya grabe, isang presidente lang nakautang ng 7 trillion, while ang 6 na presidente ay nakautang lamang ng 6 trillion. Yan ang hindi maintindihan ng mga DDS, kaya lumiliit ang kanilang utak dahil hindi nila ginagamit. Ngayon, kung may mga DDS na nakakita ng bidyong ito, buksan nyo ang inyong utak para tataba ang inyong utak, lalaki, at magiging matalino kayo. Alright, balik tayo dito sa video. Former Health Secretary Francisco Duque III says it was then President Rodrigo Duterte who ordered the transfer of 47.6 billion pesos in COVID-19 funds. Aba, 47 billion pala, hindi 42. Mas malaki kaysa nalaman ko, mga kababayan. From the Department of Health to the Procurement Service of the Department of Budget and Management in 2020. Based on a Commission on Audit report, the 47.6 billion peso COVID-19 fund includes PSDBM contracts with formerly Pharmaceutical Corporation, which was accused of selling overpriced medical supplies to the government. During the oversight hearing conducted by the House Committee on Appropriations, Duque tells members of the panel that the order to transfer funds from DOH to PSDBM was made by former President Duterte in their weekly meeting or Talk to the People program. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Nako, talaga palang overpriced ang COVID vials, yung vaccine.
ang sabi ni Digong ay libre lang yun, di ba? Bigay lang daw ng China dahil kaibigan. Ay nako, yang mahal-mahal pala niyan, kaya pala overpricing eh. Kaya pala nangyayari, 47 billion ang binayad ni Digong daw. Daw lang yun sa Parmali. 47 billion. Yung mga tubig lang naman ang laman ng Sinovac eh. Kasi pinakamura yan na vaccine na walang epekto, di ba? Kasi sa Mexico na na-discover ng taga Mexico na ang laman pala ng Sinovac vaccine from China ay tubig lamang daw. Yun nga ang sabi. Nako, grabe na panluloko, no? 47 billion, magkano kaya kay Digong doon? Siguro sabihin natin 10 billion ang kay Digong, di ba? Kasi mga tubig lang naman yung laman nun. Siguro ang bili nila doon ay 5 piso lang. Tapos pala, magkano ba yun? 5,000 ba ang bawat bayal o 2,000? Dinagdagan pa ng 2,000 eh. Nagiging 7,000 pala yung bawat ano na yan. Bawat vials na yan. Grabe na panluloko mga kababayan. Talagang napakahayop. Ito yun, no? COVID vaccine. Ito pala si Duque, Roque nang nasabi ko kanina. Ito ang sekretary ng DOH noon. Sabi ni Duque mismo, nagtestimonya si Duque na kinuha ni Digong ang pondo ng Department of Health at nilipat sa pondo ng presidente. 47 billion yun pesos para sa COVID. Kaya nga noon si Digong, ang ginawa ni Digong, weaponize niya ang COVID para makakuha siya ng malaking budget. Pinagbabaril niya yung mga may sakit, di ba? Di ba merong sinto-sinto na tao na binaril ng mga pulis? At kahit na naglalaba ka lang sa labas ng gate mo, hinuhuli ka, di ba? Kung walang face mask. Yun pala, ginagawa yun ni Digong para bibili talaga ang tao ng face mask para makapagbinta sila ni Michael Yang sa Pilipinas ng mga face mask. Monopolyo yun. Kasi ang lahat ng mga face mask na nandyan sa mga butika ay galing China, na galing kay Digong at kay Michael Yang. Ganon din yung mga PPE, yung mga damit. Lahat na, pati yung mga tester, galing yun. Monopolyo yun, monopoly. Galing sa kay Michael Yang at Digong. Kaya grabe na panluloko talaga mga kababayan. Grabe. Ito yung Sinovac ko. Mahal pala niyan. Sabi ni Digong, bigay lang. Ay naku, Ginoo. Diyos ko, Ginoo, sana tamaan to ng kidlat para wala ng investigasyon. 5 sila lahat eh. Tumatanggap galing kay Michael Yang. Magkano ba yan? 42 million in every 6 months. Sara, Digong, kasama yung kabit, tumatanggap. Basti at Pulong. Grabe. Okay, balik tayo sa ating hero, Senator Trillanes. Kung wala ito na tao, hindi natin malalaman ang lahat ng ito. Kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na Nako. rin yung mga mask, personal protective equipment, Ayan. yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR, at iba pang mga Grabe. gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Yan ang katotohanan mga kababayan. Noon ko pa yan sinasabi na walang kakwenta-kwenta yung COVID na yan ay gawa-gawa lang yan ng mga negosyante sa China para makapagbinta sila ng lahat ng kakailanganin. Diba? At ang ginawa ni Duterte ay lalong pinalaki niya ang issue ng COVID. Kinukordon niya ang lahat ng mga lugar, ay mayroong mga checkpoint at pinagbabaril yung mga hindi kinukulong, di ba? Kinukulong yung hindi nagpi-face mask at iba ay nabaril nga, katulad nung nag-viral na video ng isang sinto-sinto na tao na bumunot lang, kumuha lang ng suklay sa bulsa ay binaril ng pulis. Dahil sa masyadong pinalaki ni Digong ang issue ng COVID, na akala ng mga pulis ay magiging zombie ang mga tao at biglang aatake. Grabe na panuloko sa atin ng COVID, no? Ilalabas ka lang sa checkpoint, kaya nga ako hindi ako lumalabas ng
ng lugar ko noon dahil sa pagdating mo sa checkpoint ng ibang bayan ay yung ilong mo tinutusok ng mga ng mga tester, 'di ba? Kung meron kang COVID. Napakalaking kalukuhan, yung iba nga dumudugo na yung ilong, tinutusok-tusok. Wala naman talagang COVID, flu lang 'yun. Merong sakit nga pero flu. Walang COVID. Wala namang namamatay sa Pilipinas. Namamatay na nasa record nila, ginawa nilang COVID pero hindi. Namatay lang 'yun sa asthma, sa TB, pangkaraniwang sakit, 'di ba? Talaga namang may mamatay na tao, 'di ba? Pero paglabas ng certificate, ilalabas nila na namatay sa COVID para dadami ang bilang ng namatay sa COVID at lalong matatakot ang mga tao. At ang mga ospital ay nagkapira din diyan eh. Kasi ang mga ospital na tumatanggap ng COVID patient ay makatanggap din ng subsidy sa gobyerno. Kaya sinasayang talaga ni Digong ang pera natin noong COVID. Wala naman talagang COVID. Yun ay flu lamang na kumakalat at pinalaki lang sa balita. Grabe kalokohan. Grabe. Sana makalabas si Digong para litisin siya dito muli about sa COVID. Kung paano niya inubos yung 47 billion. Grabe, balik tayo sa ating balita. Senators keep looking for the technical and financial requirements of Parmali. Wala ka nang pakialam dyan. Parmali is really a Parmali corporation sa Singapore. Siyempre may negosyo, nakikisali. Negosyante. Ano ba magawa mo? Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. At noon nga mga kababayan ay muntik na akong maisama sa scam na yan. Kasi ang mga inchik na yan ng pugo ay naghahanap ng malalaking lupa na mabibili nila. Kasi alam naman natin na mga bilyonaryo yan. Kaya pinahanap ako ng kaibigan ko na ahente na taga Maynila ng lupa daw na 200 to 300 hectares. Ang laki-laki, di ba? Saan ba tayo makakuha ng ganyang kalaki? Minsan lang magbintang mga tao ng ganyang kalaki, di ba? 200 to 300 hectares, napakalaki. Ang sabi nila, sabi ko, anin ba ninyo ang lupa? Ang laki-laki niyan. Ang sabi ay naghanap daw ng treasures at mga ginto. Yun ang sabi nila. Yun pala ay gawing Pugo Hub. Konektado din yan sa sa communist China. Dahil gagawin nila yan na imbakan ng yun ang pinakaplano nila. Kapag magsimula na sila ng invasion, mag-umpisa ng invasion sa Pilipinas, ay gawing imbakan yung mga pugo, yung mga underground. Kaya nga meron ng mga nakuhang uniforme ng PLA, di ba? Kasi nag-umpisa na silang mag-imbak sa mga underground ng mga Pugo hubs. Tulad sa Cavite, yung Pugo City na napakalaki, buong isla. Kaya isa din yan na sangkot si Digong, sangkot si Michael Yang, sangkot si Alice Go, sangkot si Harry Roque. Sa Pugo, pugad ng kasamaan, nandyan ang kidnapping, pornography, yung nakikita natin na mga porn sa internet na mga Chinese, sila yun. Sila yung gumagawa dito sa Pilipinas. At hindi lang yan, lahat na ng scam. Pati yung scam sa trading, yung Bitcoin, kasama sila dyan. Kaya pugad ng kasamaan, Pugo, ay sangkot din si Digong dyan. Kaya nga tumatanggap sila ng napakalaking pera sa buwan-buwan. Kasama na si Inday Roque dyan. Okay, balik tayo kay Senator Trillanes. At malapit ng matapos tong video, kaya wag muna kayong bibitaw. Human trafficking, cyber pornography, money laundering, at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito, si Michael Yang ay kasama sa Parmali, kasama rin siya sa Pogo, at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China.
sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Tama. Ito kasi sinasabi nila na political persecution ni PBBM kay Digong. Hindi. Dahil 2016 pa lamang ay hinahunting na ng ICC si Digong at senador pa noon si Bongbong Marcos. Di ba? Hanggang 2017, hinahunting pa rin si Digong pero hindi makapasok ang ICC dahil 2019 ay tinanggal na ni Digong ang ating membership sa ICC. So dapat ibalik yung ICC, ang membership natin dyan, dapat ibalik ng Pilipinas. Pero merong technicality, hindi mo na ngayon na taon ibalik dahil nandun pa si Digong. Kasi kung ibalik natin ang membership, ito ang pinakasikreto niyan. Kapag ngayon na taon tayo babalik sa membership ng ICC, ay ma-technical ang pagdala kay Digong sa ICC. Kasi kung member tayo ng ICC, ay meron namang process na hindi shortcut. Kasi member nga tayo. Kaya yun ang tinitingnan ng mga genius mind sa Pilipinas, sila Boyeng Rimulya at saka ang ating presidente. Yun ang tinitingnan na hindi muna tayo magpa-member kasi ma-technical tayo. Kasi kung member tayo ay merong batas dyan na dito muna, parang lilitisin kunti dito sa Pilipinas bago ipadala doon sa ICC. Ngayon kung hindi tayo member, ito ang maganda dahil pwedeng shortcut, pwedeng diretso na sa executive at sa DOJ, pwede nang kunin ng Interpol dalhin sa The Hague. Shortcut kasi hindi tayo member. Kaya kung magpa-member tayo, maraming proseso. Kaya yun ang nagtaka ang marami. Bakit hindi tayo magpa-member ngayon? Hindi muna ngayon dahil ma-technical nga. Yan ang katotohanan diyan mga kababayan. Okay, so ito. Tapusin natin ang video. Ito yung sumasabog ngayon na issue dahil kay Trillanes at we can wait, di ba? We cannot wait longer. Sa July, ilang buwan na lang ba? April, May, June, July, naku, 3 buwan pa. 3 buwan pa para sasabog ang puwit ni BP Sara. Sasabog yan. Sasama ang kanyang tiyan tapos magkaano, di ba? hindi matunawan, kaya sasabog yan. Sasabog ang wit po ni BP Sara dahil sa mga sinasabi sa mga pasabog din ni Trillanes. Alright, tapusin natin ang video. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nabunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na merong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo. Pero binababoy tayo. Ayan, so yan ang katotohanan mga kababayan. Dahil kay Trillanes ay nagkaroon ng hustisya ang Pilipinas. At dahil din kay PBBM, dahil kung ibang presidente ay baka takot kay Digong at hindi magipag-communicate sa Interpol at ICC. Kaya ito talagang tamang pagkakataon ni Trillanes dahil si PBBM ay makabayan at hindi kumikiling kay Digong. Kaya nga nag-aaway sila ni Digong kasi merong sariling paninindigan si PBBM na hindi katulad kay Digong. Alright, so paki-comment mga kababayan sa inyong saloobin sa ating video ngayon at sa mga DDS, sana'y mamulat na kayo sa katotohanan. At sa ating mga bagong visitors ay huwag kalimutan i-subscribe ang ating video. Napakalaking tulong sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.